At ayan po ang ating unang balita sa video na ito mga ka-crypto. Meron pong isang technical analyst ang nagsabing XRP $20 moonshot incoming. Sa mundo ng crypto, dalawa lamang po ang sigurado. Ang pagpuyat sa charts at ang walang katapusang hula sa prediction. Pero heto na, si XRP Captain o kilala sa X bilang Universe 20 ay naglabas ng matapang na pahayag. Sabi niya, XRP $20 moonshot incoming. Yan, walang paligoy-ligoy. Parang pag-amin ng crush mo na hindi kanya gusto. Ang nakakabilib dito, hindi lang siya basta nag-tweet. Nilagyan niya, linagyan pa po niya ng no clickbait para masabing seryoso siya. Isipin mo, mula sa kasalukuyang presyo, kailangan ng higit sa 1,000% talon para marating ang $20. Parang tumalon ka mula sa building pero imbis na mahulog, lumipad ka pa. Yan, lumipad ka pa sa buwan or papuntang buwan. Hindi lamang po si Captain ang excited. Ang crypto community, lalong-lalo na si All In on Crypto ay nagsabi pang know what you hold. XRP will melt faces. Nakakatakot pakinggan yung melt faces, ano? Parang nanonood ka lang ng horror movie. Pero ang multo ay ang wallet mong biglang tumaba. Pero sandali, bakit nga ba $20? Dati-rati, nag-post na rin ang analyst na ito na ikinukumpara ang galaw ng XRP sa historical chart ng silver. Ayon po sa kanyang silver fractal analysis, baka nga raw ang $10 ay hindi pa ang peak. Ang target niya noon, $50, $150, hindi $50. Ang logic po dito ay simple. Kung susundin po ng XRP ang structural formation na ginawa ng silver noon bago ito nagkaroon ng malaking breakout, posibleng makakita tayo ng accelerated gains. Sa madaling salita, bibilis po ang akyat na parang hinahabol ng aso. Sa ngayon, ang $20 projection na ito ay nagsisilbing intermediate milestone. Ibig sabihin, stop over lang daw ito bago ang mas malaking lipad. Siyempre sa crypto, ang guarantee ay kasing labo ng signal sa loob ng elevator. Pero ang sentiment ng mga holders ngayon, solid pa sa semento. Masasabi ko po dito ay maaaring malayo pa ang $20 o baka bukas ay nandoon na tayo. Ang mahalaga, ang usapang $20 moonshot dito ay hindi lang basta hype para sa marami, kundi isang seryosong projection base sa market cycles. Kaya abangan na lang natin kung matutunaw nga ba ang mga mukha natin sa saya. Ang sabi naman sa balitang ito ay analyst to XRP holders. If this didn't shake you, I don't know what will. Yan, kung hanggang ngayon ay hawak mo pa rin ang XRP mo pagkatapos po ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, believe ako sa iyo. Matibay pa sa mukha ng ex mo ang paninindigan mo. Pero seryoso, kung hindi ka niyanig sa laglagan na ito, baka gawa sa bakal ang puso mo. Ngayon ay pag-usapan po natin ang masaklap na katotohanan. Mula po sa $2.60 nitong December 2025, biglang bumulusok sa XRP sa $1.37 ngayong February. Mahigit kalahati ng value. Naglaho na parang bula. Parang sahod mo lang
Kakukuha mo pa lang, wala na agad. Sabi nga ng analyst na si Steph is crypto dito, ang weekly price action sa Coinbase ay isang malaking sampal sa mga umaasang to the moon agad tayo. Ngayon bakit nga ba nangyari ito? Hindi lang naman si XRP ang may kasalanan. Damay-damay ito. Nagkaroon ng tinatawag na leverage liquidations. Sa madaling salita, maraming sumugal ng sobra-sobra. Kaya nung bumaba ng konti ang presyo, sapilitang isinara ng mga exchanges ang kanilang positions. Sabayan pa ng panghihina ni Bitcoin na parang nakalimutang uminom ng vitamins. Kapag si Bitcoin ay umuubo, ang mga altcoins gaya ng XRP nilalagnat na. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamatindi rito? Ang psychology o yung emosyon nating mga investors. Ayon po sa report, ang ganitong klaseng sudden drawdown ay ginawa talaga para i-test ang ating conviction. Dito po lumalabas ang mga weak hands, yung mga taong bibili sa itaas dahil sa FOMO, tapos magbebenta sa ibaba dahil sa takot. Sila yung mga nagdo-donate sa market, habang ang mga strong hands ay tahimik lang na nag-aabang sa gilid. Yan sa kasaysayan po ng crypto, ang matinding pesimismo or pessimism o yung sobrang takot ng lahat ay madalas na hudyat na malapit na ang turning point. Ang tawag dyan ay emotional capitulation. Yung tipong gusto mo na lang umiyak at i-delete ang app mo. Pero ayon sa mga eksperto, ang paglilinis na ito ay healthy para sa market. Tinatanggal nito ang mga speculators na puro hype lang ang dala para palitan ang organic demand. Ngayon ay ano ang sunod? Ang focus ngayon ay ang stability ng Bitcoin at ang patuloy na real-world adoption ng blockchain. Kaya ang aral dito, ang oportunidad at ang gulo ay laging magkasama. Kung gusto mo ng gains, kailangan mong lunukin ang stress. Matira, matibay. Yun lang. Ayan, sabi naman sa balitang ito, XRP is about to be mass adopted. Here's the latest. Alam nyo ba yung feeling na parang pagong kung gumalaw ang crypto tapos biglang magiging Ferrari? Ganyan ang eksena ngayon kay XRP. Habang ang iba ay busy sa pag-iyak dahil sa presyo, ang malalaking bangko tahimik lang na nagkakabit ng seat belt. Ang sabi nga ni Crypto Sensei, ang teknolohiyang ito ay parang sasakyang naka-full tank na. Hihintayin lang na itaas ang guardrails ng regulasyon at boom, 0 to 100 miles per hour agad. Ngayon bakit nga ba excited ang mga big boys o yung mga CEO na Di Kotse at saka Di Suit? Simple lamang mga kakripto. Ang mga bangko, hindi sila tumitingin sa chart tuwing 5 minuto habang humihigop ng kape. Ang focus nila ay operational efficiency. Sa madaling salita, paano makakamura at paano bibilis ang padala ng pera. Ayan, parang yung utang ng tropa mo. Mabilis pa sa kidlat mawala, pero ang bagal magbayad. Dito po pumapasok sa XRP. Mas mabilis na settlement, mas transparent, at higit sa lahat, mas mura ang transaction cost. Sabi ni Hunter Horsley, ang bilis ng galaw ng mga bangko ngayon ay hindi normal. Banks never do that. Ayan, ika nga. Pero kay XRP parang nakakita sila ng buy one take one sa buffet. Ayaw paawat. Ngayon ay dito po tayo magkakaalaman. Ang mga retail investors, yung mga gaya nating minsan ay kabado,
Konting pula lang sa chart, panic sell agad. Sabi po ni Crypto Sensei, you are choosing the wrong time to look for the exit. Habang nag-i-exit ang mga takot, ang mga institution nagpaplano para sa susunod na 10, 20 hanggang 50 years. Isipin mo, ang mga bangko hindi nila iniisip kung anong pambili nila ng milk tea bukas. Ang iniisip nila ay kung paano magiging cornerstone sa XRP ng cross-border payments sa taong 2030. Kung nakatingin ka lang sa presyo ngayon, baka maiwan ka sa stoplight habang sila ay nasa express lane na. Ang mass adoption ng XRP ay hindi lang basta hype o to the moon post sa Facebook. Ito ay tungkol po sa real-world utility. Kapag naging regulated na ang digital liquidity, si XRP ang magiging tulay o bridge para sa mga tokenized assets sa buong mundo. Hindi lang ito market token. Tool ito para sa bagong sistema ng finance. Ang tanong, titignan mo ba itong volatility ngayon bilang panganib o bilang bihirang entry point para sa hinaharap? At ayan, ang revolusyon po sa pera ay hindi laging maingay sa simula. Minsan kailangan lang ng tamang regulasyon para sumabog ang lahat. Handa ka na ba sa 100 miles per hour? Kasi si XRP matagal nang nakaredy ang makina. Ayan, sabi naman sa balitang ito, pundit to investors. Just buy XRP and self-custody. And here's why. Akala mo ba malas ka lang kaya bumabagsak sa XRP? Mali. Ang totoo, pinaglalaruan lang tayo ng mga mahilig sa shortcuts. Pero may isang strategy na kayang magpabagsak sa mga higante. Ang self-custody. Sabi po ng sikat na pundit na si Pampios, ang nakikita nating pagpula ng chart, hindi yan dahil sa mga totoong holders na nagbebenta. Yan ay gawa-gawa lang ng mga derivatives, yung mga futures at leverage positions na hindi naman humahawak ng totoong XRP sa on-chain. Para silang mga taong nag-aaway sa pustahan pero wala namang hawak na manok. Ngayon ay heto po ang nakakagulat na mat. Ayon po kay Pampios, bawat $1 na ibibili mo ng XRP at itatago mo sa sarili mong wallet, hindi sa exchange, ay katumbas ng pag-wipe out sa $5 na short positions. Isipin mo yon, para kang nanuntok ng 5 tao gamit ang isang kamay lamang. Ganon kalakas ang epekto kapag tinanggal mo ang supply sa palengke. Kapag ang XRP mo ay nasa exchange lang, ginagamit yan ng mga traders para i-hedge ang kanilang mga positions. Parang pinahiram mo ang bala sa kalaban mo para barilin ka. Pero kapag dinala mo yan sa cold storage o private wallet, hihigpit ang supply. Kapag kumonte ang supply at marami ang gustong bumili, alam mo na ang kasunod. Yan ay ang paglipad. Ngayon, ang tunay na laro dito sa crypto ay hindi lang sa pagbili, kundi sa pagkontrol. Sa pag-self-custody, binabawasan mo ang pressure mula sa mga mapagsamantalang traders. Pinapatatag mo ang network habang pinaghahandaan ang long-term growth. Kaya masasabi ko po rito ay ang ownership ay power o kapangyarihan. Huwag hayaang ang supply mo ang maging bala laban sa portfolio mo. Control your eyes. Control the market.
At ayan po ang ating sunod na balita kung saan sabi rito, expert issues a fresh warning to XRP holders. Alam nyo ba ang pinakamasakit na ghosting? Hindi yung iniwan ka ng jowa mo, kundi yung biglang hindi mo ma-open ang crypto exchange account mo kung saan nandun lahat ng XRP mo. Kamakailan lamang naglabas po ng fresh warning ang mga expert para sa lahat ng mga XRP holders dahil sa mga nangyayaring aberya sa mga malalaking platforms gaya po ng Coinbase. Ayan, sabi po ng analyst na si Stellar Rippler, itigil muna natin ang pagiging kampante. Alam nyo naman sa crypto, ang bilis magbago ng ihip ng hangin. May mga reports na pansamantalang nagkaaberya sa pag-buy, sell at transfer sa Coinbase. Sabi ng iba, FUD lang daw yan o pananakot. Pero tech expert na ang nagsabi. Kahit sandali lang na mag-down ang isang exchange, huli ka na sa biyahe. Para kang pumila sa NBI clearance tapos nung turn mo na biglang system down. Nakaka-high blood, di ba? Ngayon ang bottom line po dito ay simple. Self-custody. Ito yung konsepto na ikaw mismo ang may hawak ng susi ng pera mo. Ayon po kay David Schwartz, ang CTO ng Ripple, ang design ng XRP Ledger ay ginawa para maging sarili mong bangko. Hindi mo kailangan ng middleman kasi aminin natin, ang exchange ay parang ex mo, mahal mo ngayon pero bukas pwedeng i-freeze ang assets mo nang walang pasabi. Kapag ang XRP mo ay nasa exchange lang, exposed ka sa operational at liquidity risk. Ibig sabihin kapag nagpanik ang market at lahat gusto mag-withdraw, baka maubusan sila ng pondo o biglang mag-maintenance ang site. Yung tipong ready ka na mag-profit, pero ang screen mo, loading lang. Sa paglipat ng XRP sa cold wallets o hardware wallets, tinatanggal mo ang funds mo sa liquidity pool ng exchange. Protektado ka na sa hackers. Iwas ka pa sa market manipulation ng mga higante. At ayan, ang Coinbase interruption ay isa pong wake-up call. Hindi ito pananakot. Ito ay pagpapaalala na ang mundo ng crypto ay not your keys, not your coins. Kaya protektahan po ang ating pinaghirapan. Maging wais bago ka pa maging biktima ng susunod na system maintenance. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan sabi rito, why Elon Musk will integrate XRP into X money. Alam nyo ba yung feeling na nag-scroll ka lang sa X para makita kung sino na naman ang magkaaway? Pero biglang boom, may balitang magiging bangko na pala ang app na ito. Opo, hindi na lang ito para sa mga memers at saka keyboard warriors. Si Elon Musk dito, seryoso na sa X money. Ayon po sa latest leaks mula kay Crypto Sensei, ang beta testing nito posibleng magsimula na sa loob ng 2 buwan. Isipin mo, yung dati mong pangbardagulan na app, pambayad mo na ng kuryente at tubig. Pero ito po ang kicker. Bakit ba ang ingay ng XRP community? Kasi kung gagawa ka ng financial super app na parang WeChat ng China, kailangan mo ng mabilis at murang paraan para maglipat ng pera. At dyan papasok ang transaction rails. Sa madaling salita, kung gusto ni Elon na magpadala ka ng pera sa ibang bansa nang hindi ka naiiyak sa fees,
XRP ang isa sa pinaka-logical na kandidato. Hindi ito kumpirmado. Yan, hindi po ito kumpirmado, pero parang pag-ibig lang yan. Hindi pa kayo, pero lahat ng sinyales nandoon na. Sabi nga ni Chris Wise, isa ring analyst, ang layunin dito ay gawing all-in-one ang X. Invest, send money, pay bills, lahat sa loob ng isang app. Para ka na ring may bangko sa bulsa mo, minus yung masungit na teller na laging naka-break. May mga hirit naman ang iba, gaya ni Baggy Top, na baka unahin muna ang traditional payments gaya ng Visa bago ang crypto. Pero aminin natin, pagdating kay Elon, asahan mo. Yan, asahan na natin ang plot twist. Ayan, kaya kung holder ka ng XRP o user ka ng X, bantayan po natin ang susunod na 2 buwan. Dahil baka yung susunod mong like sa post ni Elon may kasama ng transaction fee. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.